Magandang umaga mga kapatid. Lahat tayo ay sumigaw ng malakas na. Good morning, Lord. Magsagot ang sagot. Good morning, Lord. Sabihin niya. At saka tayo sisigaw ng malakas na. Hallelujah. Praise the Lord. Kapag tingin tayo, hallelujah, praise the Lord, saka tayo sisigaw ng malakas na. Mali. Thank you, Lord, sa umaga na ito. Sagot ng sagot eh. At saka tayo sisigaw ng malakas. Pagbibigyan ko na kayo. Kasi nakaupo ako doon. Sabi nung, naisip ko lang sabi ng apo ko, nakalimutan ko ang speaker, ang sarap na upo ko ron eh. Sabi niya, Lodi, nag-speak ka ron. Sabi niya, nag-amen ako. Sabi niya, akala ko kung ano yung binubulong. Sabi ko, good. Sabi ko sa kanyang ganon. Tapos, baka hindi pa natatapos yung choir, palakpak na siya. So, ano niya, no, na-absorb niya yung lifestyle ng mga Kristiyano. Okay. Yan. Okay. Pwede bang simulan ko sa maiksing kwento? Alam niyo yung mga nalabas sa circus, yung may punyal siya, kutsilyo, may lobo, pinapuputok niyang ganon. Tawag doon? Basta, tinatarget niya. So, ang sabi niya sa audience, naniniwala ba kayo na kahit nakapiring ang aking mata, may takip ang aking mata, kaya kong ispinyan? Palakpakan yung mga tao. Taas ang kamay ng naniniwala. Sabi niya, taasan ng kamay. Taasan ng kamay. Ngayon, sabi nga, sige, isa sa inyo na tumaas ang kamay, pwede ba mag-volunteer? Magtatakip ako ng mata, hahawakan niyo yung lobo, kabila, may lobo sa ulo, may lobo rito. Walang nag-volunteer. O, akala ko ba naniniwala kayo na kaya kong gawin yan? Then, of course, kayo ba magbabolunteer doon? Walang magbabolunteer. Pero naniniwala kayong kaya niyang gawin. All of a sudden, merong isang tumayo na magandang dilag. Sabi niya, sige po, ako. So, to make the long short, nagpiring yung nagpe-perform, hinawakan ng magandang babae, yung lobo. It is nagawa. So, ano ibig sabihin dito, no? No, sometimes, naniniwala tayo sa mga bagay, and yet, parang tayo? Except, tayo dito, yung mag-aalilangan. Pero yung babae na yon, naniwala siya at nag-action siya. Siyempre, kaya naman malakas loob ng babae, anak niya yun eh. Amen? Nirevise ko lang yung kwento kasi alam nyo na yun, So, Miss May, in-interview, ba't ang lakas ng loob mo na ikaw ang mag-volunteer? Kasi po, tatay ko yun eh. Amen? Sino ba ang tatay natin in heaven? Yung Panginoon, alam ba natin, yung mga promises niya, yung mga pangako niya is matutupad? Amen. Tupad. Pero, sa mga yung pag-uusapan natin is about faith. Pastor, ano na yan? Marami na tayong napapakinggan pananampalataya, natuturo. Ako, kung kailan ako edad ng konti, saka ako mas lalo lumalim sa akin yung pananampalataya. Hindi lang palabas na may pananampalataya tayo rito. O sa ating Panginoon. Katulad nung, yun nga, yung mga tao, inuwala. Pero yet, hindi sila nakika-operate. Pero isang babae, naniwala, pero nakaka-operate. So may dalawang klase pala, ayon sa aking
payak na pananaliksik, may dalawang klase ng pananampalataya. Parang yung yung speaker, may passive na speaker eh. Merong active na speaker eh. Tama ba, Janelle? Diba? Pag sinabing passive speaker, hindi siya makakapag-create. Tama ba ka, no? Tama. Ayun, nag-approve si... Diba? Pag yung passive na speaker, speaker siya pero hindi siya makapag-create ng sound. Unless otherwise, sasaksak sa amplifier. Pero yung active, I think ito active speaker ito eh. Most of the time ngayon ang ginagamit sa simba, active speaker, ibig sabihin amplified siya. Kahit hindi na siya umasa sa amplifier, sarili niya kaya na maglabas ng sound. So yung passive saka active. Isang magandang halimbawa nga speaker, yung sa ikinomento ko sa inyo, yung pananampalataya ng mga tao na nagtaas ng kamay, masasabi natin, may faith, pero it is just a passive faith. Pero yung isang babae, dahil may tiwala sa Ama, anong klaseng faith meron siya? It is an active faith. So, pag tinanong natin, may pananampalataya ako kay Kristo, may pananampalataya ako sa Diyos. And yet, anong klase palang pananampalataya is meron tayo? Okay. Isa natin ang ating mag-aaralan sa umaga ito is about active faith works. Ano daw? Active faith works. Okay. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? So may pananampalataya. Brothers and sisters, aming ganon. Ano ang klaseng pananampalataya meron ka? May pananampalataya ka pero wala naman deeds. Can such faith save them? So, may faith ka nga, no? Hindi pala porket may faith ka. Kasi, patanong, yung ganun bang klase ng pananampalataya, tinangan natin sa Tagalog. Ay, walang Tagalog, ano? But anyway, sabi, suppose brother or sister is without clothes and daily food. If any one of you says to them, go in peace, mayo ka na mapayapa, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Pinag-pray mo. Kung giniginaw ka, mainitang ka. Kung nagugutom ka, naway mabusog ka. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is patay daw. May faith, pero meron palang dead faith na tinatawag. Parang merong, basta, lalo ngayon sa mga kalamidad, sino rito ang giniginaw? Walang dami, sino ito nagugutom? In Jesus' name, maibsan ang iyong ginawa. Mabusog ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung mga tao, lalabas, kakamot-kamot ang ulo, giniginaw pa rin ako eh. Gutom pa rin ako. Kung ikaw ay nalalanga, sabi nga, see to it, na yung prayer natin, tapat, tayo na rin mismo maging sagot sa prayer natin. Pinag-pray natin yung tao, i-bless. So if we have something, mga damit tayo, yung giniginaw, i-share natin. Kung may pagkain tayo, share natin. In that case, yung panalangin natin, sinagot ng ating Panginoon. So maliwanag ang sinabing ganon. Ganong klase ng pananampalataya ng walang kaukulang action is dead. Tayo sa madaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Turuan mo po kami sa umaga na ito. Naway buksan niyo po ang aming puso at isipan. Sa aming mapapag-aralan, Panginoon, ay lalo kami lumago at makilala ka namin ng lubusan. Ikaw po ang mataas sa umaga na ito, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay.
Ayan. Meron palang Tagalog. Oh. Kung sasabihin sa kanya na patubayan kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi nito? Paid ka. Kaya nga tayo nananalangin dahil may pananampalataya tayo. Amen? Lahat tayo nananalangin. Alam, minsan pag tinanong mo yung nananalangin, kamusta yung prayer natin? Hindi pa sinasagot ng Lord eh. Sometimes, matagas lang ulo natin. Sinagot na ni Lord. Kasi usually, pagka yung natanggap lang natin yung prayer natin, yun ang answered prayer eh. Amen? Oh, answered prayer, tinugunan ni Lord. What if kung yung prayer mo hindi naman ayon sa gusto mo? Sasabihin mo, hindi pa sinasagot ni Lord. No, matigas lang ulo mo, sinagot na ni Lord. Hindi. Naalala ko yung Ate Rex eh. Hello, Ate Rex. Ang pinakamabisa daw sagot sa prayer is no. Kasi hindi yung kalooban mo masusunod, yung kalooban ni Lord. O minsan maghintay ka. Kaya lahat ng panalangin natin, tinutugon ng ating Panginoon. When we pray, isipin na natin, tinanggap na natin yung prayer. O man siya o hindi, o maghintay ka, answered prayer na yun ating Panginoon. Kaya lang minsan, yung pamamara natin ang gusto nating masunod. Saka lang natin masasabing answered. Okay. Basahin natin yung Santiago, okay, 18:21, ayan. Saan na ba tayo? Ayan. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako, ipakita mo sa akin kung paano maaari magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. Well, alam natin to sa Santiago. At ipakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. So, balanse, no? May pananampalataya at may gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Tignan yung mga katabi nyo, nanginginig ba? Nanginginig yan dahil giniginaw. Pero lahat tayo dito, we are all saint. And then, dito ay makikita mong nagkakalakip ng kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kautusan o ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito ay tinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Sino dito ang mga kaibigan ng Diyos? Amen. Sinabi niyo yan, ha? Kasi tayo ay mayroong pananampalataya. So, itakal natin yung dalawang klase ng faith, ano? Yung una is the passive faith and active faith. What does the word active faith in the Bible? God's word isn't just alive. It is also active. So according to the Hebrew 4:12, anong sabi diyan? For the word of God is alive and active. Hindi lang buhay, aktibo pa. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even dividing soul and spirit. Talagang tumatagos. Even dividing soul and spirit, joints and marrow. Ang sarap nun, yung bone marrow. Di ba? Yung bulalo. Pero ito, salita daw ng Panginoon, talagang tumatagos hanggang doon. Kasi active eh. And alive. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So maliwanag, sinabi sa Hebrew 12 na yung salita ng ating Panginoon is alive
and active. Sabi nga sa Greek word, in ergon, in work ang ibig sabihin. From which we get in the English word energy. So talagang nadinig kayo nung best pair kay Sister Nene. Sabi dapat maging aktibo tayo that alive. Hindi tayo lulugo-lugo. Men dapat active na active. Katulad nakikita ko sa iyo na lalo kami mga pastor na energize. No, nare-regenerate pag nakita namin yung mga nakikinig is aktibo. Tingnan ko nga yung mga mukha ng aktibo. Amen, masagot. Na-inspired kami. Lalong-lalo na pag pumapalakpak. Kaya yung iba, sabi ganon, kapatid, huwag kang masyadong pumalakpak. Bakit? Ginaganaan si pastor, hahaba sermon yan. So, maliwanag, sinabi sa Bible, alive and active. God works through His Word powerfully and, ano ang sabi? Effectually. Ganong kabisa ang salita ng ating Panginoon. Active faith in the Bible. This talagang alive. And, anong sabi dito? Active, energized. Talagang buhay na buhay. Kaya mga Kristiyano, kahit sa kabila ng may problema, may mga lindol, kaganapan, is tayo, yung pananampalataya na aktibo. Though sometimes, nag-aalala rin tayo. Kaya nga minsan, kahit mga kapwa kapastor, nagsesend, ganito, mag-ingat tayo, ganito. Sabi ko, pastor, mga kaibigan, pastor, wag na tayong pumukus dyan. Though alam kong darating yan. At ang lindol, wala namang pinipili eh. Kristiyano ka man o hindi naman pwedeng bahay mo, Kristiyano ka, lumilindol sa paligid, ikaw hindi. Bumabagyo, ikaw ang hindi. Wow, ang galing mo naman. Punta ka ng langit. Nararanasan natin lahat yan. And yet, sa kabila ng nararanasan natin, it's just because aktibong panampalataya na, Lord, gabayan mo po kami. At ang nakakatuwa ron, hindi lang yung tayo ang nananalangin, gabayan mo po ang mga tao. Just because ang pananampalataya natin talagang ganun kaaktibo, alam natin sa prayer natin, sasagot ng Panginoon. May nakita nga ako sa Facebook eh. Ito pala yung taong nagligtas sa mundo. Lumilindol na ganun. Ewan ko napanood yun, biglang lumabas yung tao. Ginanon yung... nakita niyo ba yun? Nakakatuwa yung caption, ito pala yung taong nagligtas sa mundo. Sa pananampalataya niya, ginanon yung kalsada, huminto nga yung lindol. Pero ano lang yun, nagkataon lang yun. Nakakatuwa pag napanood niya sa, ito pala ang nagligtas. Tayo pa. Sa pamamagitan lang ng pananampalataya natin ng promises, doon nararamdaman natin na lahat ng bagay na yan, is nananampalataya na tayo ay ililigtas ng ating Panginoon. The word active is used in grammar to indicate that the subject of the sentence is performing by inaction. Okay, sabi ko, may pananampalataya ka nga. Binasa natin Santiago na wala namang kalakip na action. Ang pananampalataya ngayon ay patay. Okay. Which is the best definition of active? Ayan. Active is an adjective that describes something as involving a lot of energetic work or as engaging in action, operation, an action, performing an action. Yun ang aktibo. Hindi aktibo ka. Aktibo ka lang sa simbahan just because gusto mo lang iraos ng linggo. O di kaya makapagsimba nga para ma-bless. O makapagsimba nga dahil may bago akong damit. Diba? Nakaka-boost ng natin yun, yung mga bagay na meron tayo. Just because Sunday's best di ba? It is good for us. Pag Kristiyano ka, pag sinabing Sunday's best, well-groomed tayo.
Ako, kita niyo ako, di ba? Talagang pinagandaan ko to dahil gusto nating humarap sa kabila ng mga nagaganap. Mundong ito, gusto natin, pagharap tayo sa Panginoon, it's good. Galing nga ako ng Vatican, pinabindisyonan ko to eh. Para maging epektibo eh. Sunday's best. Just because, pero hindi lang doon nakikita yung pagiging aktibo natin. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin, malalaman natin kung ano talaga ang real involvement ng mga Kristiyano sa church o in the sight of the Lord. Sabi gano'n, it is an adjective that describes something as involving a lot of energetic work or an engaging in action, operation, or motion. Salamat ito. Ako, na-inspired ako lalo. Salamat sa Panginoon dahil may kahalili na ako sa liputan. At least, pag linggo, nakakapag-preach na ako ng nakaporma, na nakabalat. Kasi doon, dapat naka-crocs ka lang eh. Dahil, minsan kasi nakabalat ako doon. Pagbaba ko ng bangka, akala ko malambot yung tatapakan ko. Pala burak. Kaya yun. Doon hindi ka naman, kasi may kanya-kanyang uniqueness sa simbahan. It is, pare-pare naman tayong Kristiyano. Kaya lang talagang may kanya-kanyang uniqueness sa simbahan. Doon ako, doon ang mandate ko. Okay, kaya sabi ko, okay, sabi ko gano'n. Sa Caloocan Bethel ako ngayon, at least makakapag... Namimiss ko rin eh, magkasuot ng kasi harap tayo sa ating Panginoon. But hindi naman sa damit na kukuha yan. Kasi sometimes, yung mga member ko doon, nagsisimba, mga naka-short lang eh. Ako, minsan, nag-preach ako doon sa pulpit, talaga naka-short kasi. Hindi ka ba mag-short hanggang dito yung tubig. No, may kanya-kanya uniqueness. It doesn't matter. Mapalad tayo at binigyan tayo ng ganitong bahay-sambahan. It is, sabi ko nga, hindi naman itong simbahan ang aakit sa langit, kundi yung sarili natin. Ano man ang kalagayan natin, importante, aktibo ang ating pananampalataya. So ano sabi? It includes yung involving mga energetic work, engaging in action, operation. Kaya nakakatuwa, walang beta, talagang mga aktibo. Dito nakikita ko. Sumasalubong pa lang sa akin eh. Yan, sila Brandon daw, sila Oji, talagang halos. Which is nakaka-encourage. Ginagawa nila yung parte nila. No? Kaya alam mo, with a smile, sa pamamagitan nyo lang, ng ngiti nyo lang, nakapagpalakas tayo ng tao. Tignan kayo mga ngiti nyo. Kahit naka-bluetooth kayo. Kahit fill in the blanks ang ipin nyo, kailangan ngiti tayo. Nakakapagligtas ang buhay yun. Diba? May magpapakamatay nga sa tulay eh. Sabi ka nun, papakamatay ako, masyado na ako hirap sa buhay. Pero pag may nakasalubong akong taong concern sa akin at kumite, hindi ako magpapatuloy. Masyadong busy mga tao. Malapit na sa tulay, sabi ka nun, wala man lang ako nakita, nakakitiman lang sa akin tao. Malapit na sa tulay, may nakita, grupo, may dalang gitara, puri. Nginitian siyang ganon. Uy, sabi ganon. Salamat, lo. Hindi ako papatuloy magpakamatay. Kasi yun ang sabi niya, may ngumitiman sa akin tao. Hindi ko itutuloy pagpapakamatay. Kasi yung mga smile ng mga Kristiyano, kahit sa kaguluhan, hindi natin alam, nakakapag-boost ng... Hindi yung naharap tayo, Kristiyano ka pa naman eh, sa bukot ng mukha mo. Ako, kahit may edad, nagpipilit ako. Diba? Nagpapapayasop ako. Para mag-epektibo, habang naghihilamos akong papayasop, pinapangus-pangus ko pa eh. Para mag-epektibo, kahit pa paano yung mukha ko, kahit may edad na ako, eh, umayos ako. So, sabi nga ganun, ang ganda ng aura nila kasi kasi Christian yan eh. Ang gandang ngiti ng ating Zumba Queen, no? Nakita mo, kahit dilapidated na yan, may edad na yan, pero kita mo naman, sasabi mo bang, ang ganda, di ba? Well, honestly, pag Kristiyano ko, ang ganda ng aura, eh, no? Energetic ka, nakakahawa. Nakakahawa. Naalala niyo ba yung kwento na sabi ni Haring Saul, nandun pala si David, lusubin nyo, nagpadala siya ng mga sundalo. Pagdating doon, nadatnan na niya yung mga tao ni Haring David, yung mga propeta, nagpupuri, nagpe-praise the Lord. So sabi ni Haring Saul, nasaan na inutusan ko? Nandun na po, nakisama na. Nagpupuri na rin sa Panginoon. You remember that? First Samuel, yung kwento na yon. Nagpadala ulit si Haring Saul kasi uhulihin si David. Hindi na rin bumalik. Bakit? Nandun, nakikipagpuri na rin sa Panginoon. Sabi ni Saul, ako na nga pupunta ron. Sama siya. Pagdating yun, nakikita nga yung mga propeta, yung mga tao ni David, nagpupuri, praise the Lord.
Ano nangyari? Pati mismo si Saul ay nakisama, kaya nga sa amin ganon, propeta na rin ba si Haring Saul? Nakikisama na rin siya doon. So, yung aura natin bilang mga Kristiyanos, just because we are so much active, di ba? We are in motion. Kaya yung mga ating praise and worship, yung mga tumutugtog, alam nyo bang kayo ang frontliner? Na hindi lang basta kayo tutugtog, and then, meron akong alam dyan, pagkatugtog tinapos lang nila yung party nila, saka maglalamierda. No. Kayo ang frontliner, nung panahon ng Israelita, panahon ng Haring David. Lumulusob sila, anong pinauuna? Yung mga musician, walang dalang mga sandata yun, ha? Tumutugtog, kumakanta sila, daig palindol. Biro mo, nagiba yung napakalapad na pader sa mamamagitan ng pagpupuril na, pagtugtog na. At mismong si Haring David, ano siya? Musician siya eh. Tuwing inaalihan si Haring Saul, anong ginagawa niya? Tumutugtog siya. At lumalayas ang demonyo. Kaya mga kapatid, matuto tayong umawit din. Puri sa ating Panginoon. Malay nyo, isang araw may makaharap kayong ganon, awitan nyo. Kung katabi nyo, awitan nyo. Kung nakikita natin na medyo naglalamblam ang kanyang may pinagdadaanan. Which is the best definition of active? Ayan, it describes energetic work, engaging action, operational motion. The word active is used in grammar to indicate that the subject of the sentence is performing in action. Hindi lang basta may pananampalataya ka. Kinakailangan makita ito sa gawa. Well, okay, simpa tayo ng simba. Well, nakakalungkot nga ako. May mga kapatid, talagang ang pagiging aktibo niya, yung pagpunta sa simbahan. Many go to church but not grow in Christ. Bakit? Parang iniraraos niya, linggo ngayon simba ko, parang ginagawa natin tradisyon. But kung tayo pupunta sa simbahan, alam natin, kaya tayo pupunta sa simbahan, makikinig tayo ng salita na atin para lalago tayo spiritual. Ang dapat, kaya nga ako, lagi ko sinasabi, na wag kayong uuwi. May nagmamadali kayo, may ka-text, meron akong, kamit, ganito. Hindi na natin iintayin yung, ano yung ginagawa namin pag sa huli? Benediction. Sorry, forgetful na ako. Kasi di ba, humayo kayo na mapayapa. Pinagagat na napakalaking bagay nun. Huwag kayong aalis. Paglingkod simbahan na hindi natin taglay-taglay ang basbas. Kung sino man yan, it's not necessary kami. Total, sumamba na tayo. Mapuspos na tayo ng ating Panginoon. Kaya pag uwi natin, dala-dala natin yung salita ng ating Panginoon. So yun ang definition ng active. Talagang binibigyan din dito, talagang meron involvement. What are the six characteristics of faith? Yung ginagawa namin to kasi nagpapaturo ko kay Sister Dikting. Sabi, ilang slide na to? May baka mahaba na ito. Sabi niya gano'n. Sabi ko, wag kang mag-alala. Yung mga tiga-Bethel, sabik sa salita ng Panginoon yan Amen ba? Handang makinig. Kahit hanggang 12:00. Pero sometimes, sabi gano'n, yung mahabang preaching, nakakapagpakilos ng bangko dahil hindi nakapagpilos ng spirito. And sometimes, short preaching, mayroong magandang compensation. Pag humaba ang preaching, bawasan mo nga ibibigay kay pastor, napahaba. So, pero, pag aktibo ang panampalataya natin, di ba, sabik tayo makinig sa salita, gusto nating matuto Lalo ngayon, pag-usapan natin yung passive and active faith, may faith pala ako, pero saan pala ako doon? Saan ko i-determine ang pananampalataya ko? No? So, merong 6 na karakteristik ang faith, which is, ang sabi rin sa Bible, 11:1, now faith is confident in what we hope
for an assurance about what we do not see. May Tagalog. Ayan. Ang pananampalataya ay katiyakan, it is an active faith. Alam naman natin yung Hebrew 11, yung mga heroes of faith, yung mga ninuno natin, yung pananampalataya, sila Abraham, nanampalataya kahit di nila nakikita o hindi pa nagaganap, pero nanampalataya sila. That is an active faith. Meron kasing pananampalataya ngayon, makita ko muna. Meron kasi akong kaibigang pastor, nanlamig siya. Pastor Boy, sabi niya gano'n, tinutulungan ko yun. Nagpray ako sa Panginoon, ibigay niya sa akin lahat ito, makaraos lang ako sa mga problema ko, saka ako magpapatuloy. Sabi ko, parang mali ah. No. Kahit hindi mo ma-meet yung gusto mo, manampalataya ka sa ating Panginoon, at pag ikaw ay Kristiyano, di ba? In this world, sabi nga, there is tribulation, sabi nga gano'n. Meron talagang kuluhan, pero napagtagumpayan ko na yan. Pagtagumpayan ko na yan, sabi natin Panginoon. So, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayaring ating mga inaasahan. So, pag sinabing inaasahan, sabi, hindi pa natin nakikita, inaasahan pa lang. Sino rito ang may iniintay? Nag-pray. Pag-pray natin, isip natin, nag-pray ako. Kasi sometimes, merong misconception of prayer eh. Sabihin natin, bawa may nakita tayong magandang bagay. Baba na lang. Kay Pastor Clem Guillermo ko tayo nagdinig nung nasa Japan ako eh. Nagkasabay kami na mag-speak. Si Dolphy Kisa nandun din. There is a misconception of prayer na, uy, ang ganda nun ah. And then Lord, satisfied na ako, Christian ako eh. Pero behind his back, gusto niya yun. Tama ba? So maging honest tayo sa prayer natin. Pag gusto natin ng kotse, pag gusto natin ng mga Lamborghini, mag-contractor kayo. Pag gusto natin na may aeroplano, mag-DP kayo. Pero hindi, di ba? Totoo yun. Let us to be honest kasi ang sabi sa Romans 8:26 eh, sa hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kala natin, basta tayo nanalangin. Sa Bible sinabi yan. Basahin nyo na lang. Romans 8:20. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Ang Espiritu ang lumuluhog sa atin. Ang Espiritu ang nagmimediate, Espiritu ang nagpaparating sa mga bagay na sukat hindi nating masabi. So let us be honest. Kasi iba yung prayer sa dasal eh. Yung dasal, scripted yan eh. Hindi nyo napupuna pagka ina kayo mag-pray, puro madidinig na lang, oh Lord, hallelujah, praise the Lord. Salamat po, Lord Jesus, oh Lord God, oh hallelujah. Iniisip mo, ipipray mo eh. Pero if you open yourself, huwag ka magdasal, mag-pray ka. Iba yung dasal sa prayer, scripted yan at kinakabisa. Yung prayer, kaya natin Holy Spirit mag-open sa puso natin. Kaya every time na i-assign kayo through prayer, nagagamit kayo ng Holy Spirit. Sabi ng Bible yan, 8:26 na Roman eh. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Ang Espiritu ang lumulog sa atin. Invite the Holy Spirit. Pag sabihin, ay, ikaw ang prayer, ikaw ang prayer ganito. Sabihin, ba't ako? Pambira, nagiging paniki pa. Ba't ako? Paniki daw siya. Every time na i-assign kayo something, huwag kayo mag-ala paniki na ba't ako. Go, sapagkat doon mag-i-interject ang Holy Spirit sa pamamagitan natin into prayer. Kaya lang, see to it na, wag naman maubos na yung prayer natin eh. Well, actually, may nagko-closing prayer eh. Sinasummarize pa yung sermon ni pastor eh. Nabubula pa eh. Pati, minsan, closing prayer lang, lahat. Pati healing, may masabi lang. Pati pagkain, may pray pa. Pag closing lang. It's just because you're not prepared. Dapat we are an open vessel. Luluhod ng Holy Spirit. Sabi sa Bible, Holy Spirit, makikipag-indel sa panalangin. Nasukat natin, na hindi natin masabi, ang Holy Spirit magdadala sa ating Panginoon. Okay. Ba't pa tayo napunta ron? Okay, ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyari sa ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. That is an active faith, mga bagay hindi mo pa nakikita. Kaya sabi ko nga, yung misconception ng prayer, pag gusto niyo isang bagay, may nakita kayo isang bagay, Lord, honestly, gusto ko yung bagay na yan. Hindi yung, para magkunwalit, hindi, okay na sa akin to, Christian naman ako, satisfied na ako, okay, maging satisfied tayo, but huwag natin dayain ang sarili natin.
Kailangan maging aktibo, pati ang prayer life natin. Kung gusto natin, sabihin natin sa Panginoon, and besides, alam na naman ng Panginoon yun bago pa natin sabihin eh. Sabi nga, maging sa prayer natin, nagpapaka-plastic tayo. No, maging totoo tayo. Sabihin nyo. Kaya, mag-ingat tayo. Yung iniisip mo lamang is prayer na yon. Amen? May kapatid kang kinainisan mo, madapasa na yan. It is a prayer. Nakita mo isang bagay, ay, gusto ko yan It is a prayer. Whatever comes in your thoughts, nadidinig na ating Panginoon. Kaya, be careful sa ating mga panalangin. So, ito rin, at pinaninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Dapat, ganun ang klaseng pananampalataya. Aktibo. Kahit hindi pa natin nakikita, kahit wala pang katibayan, yung ibang sabi, Lord, bigyan mo ako ng sign, magpapatuloy ako. Para ka pala magpatuloy, kinakailangan may sign pa. No. Kahit wala kang makitang sign, pray ka, manampalataya ka, mangyayari yan. Sa buhay namin mag-asawa, ako, lalo na, ano ba ako? Di ba? Ang paghahangad ko lagi, maghanap buhay. Kaya nga ako nag-abroad tumigil ako ng pag-aaral, gusto ko magkapera. Sa Saudi, hindi ko naman napatayo yung bahay naming nasunog. Anong 19 tayo nasunogan? 82. No. December yung pagpapasko yan, magkakasama kami yan. 18, 18. Hindi ko matanda yun kasi magpapasko yan. Buong barangay namin is sunog. Kaya doon ko naisipang mag-abroad Nag-abroad naman ako. Pero sa totoo lang, pag-abroad ko, hindi naman, kahit isang hollow blocks, wala akong nabili. Hindi pala yun ang layunin na ating Panginoon doon. Yun nga, lagi ko sinasabi, ang nauwi ko doon, higit pa sa ginto, silver and gold. Yung salita ng ating Panginoon. Yung nasa nagpatuloy. Pero hindi pa rin natatapos. Naghanap buhay ako. Nagkulinary ako. Nagkarwas ako. Namamasada ako kasi nakabili kami ng kapatid ko pamasaherong jeep. Namamasada ako yan. Nagtayo ako ng, eto nakakalungkot, naalala ko si Chang Myeoneng sa si Chang Esther. Naalala niyo sila? Naalala niyo sila? Okay. Matatanda na nga kayo, kilala niyo sila. Sinama ko sa liputan ni Chang, galing akong, boy, sabi ka kasi dati nasa GIA ako Kami ni Pastor Romel sa GIA. Doon pa drive lang ako. Sabi ni Chang, boy, sumama ka sa akin sa liputan. May kwento ko na to. Titira ka sa bahay na hindi ka nagtayo, kakain ka, anik sa ubosang, hindi ikaw ang nagtanim. Which is, nasa Mika pala yun, talaga nasa Deuteronomy. Sinasama ko si Chang. Ang service namin yun, yung pamasaherong jeep. Masada ka nun. Kahit saan, sama-sama ako ni Chang. Minsan, sometimes, dumarating yung pagkakataon, alas 3 pa lang may kumakatok na sa akin, Kuya Boy, nakapila na puro yung mga taxi sa carwash ko. Nakapila na po yung mga jeep. Punta ako. Doon may katulong ko. Hanggang sa linggo yun, abutan na ng umaga. Sasabihin ko kay Chang, di po ako makakasama sa inyo sa liputan. Pero naniniwala akong ang Diyos ko'y tagapagligtas. Pero mas yung action ko, dinadala ko sa sarili kong pagsisikap. Naawa nga ako kay Chang noon Ngayon ko naramdaman, ako kinakailangan ko na rin ng tiga-akay sa liputan pagsasakay ng bangka. Kaya ako sinama na Chang niya, maalala yung siyang ganun. Doon ako nakadinig ng mga salita kay Chang. Tapos, nabenta ko yung pamasahero kong jeep. Bumili ko ng motor. Sabi ko, Chang, okay lang ba? Motor ang service natin, kaya niyo bang umangkas? Kalahin niyo sa edad ni Chang na yon. Ang upo ni Chang, hindi pa ganun yung pa-side. Punta kami liputan. Midweek, inaabot kami ng gabi. Pag umuulan, sabi ko, Chang, sakay ka na ng jeep. Sa Paho pa sila umuwi. Sinusundan ko na lang ng motor hanggang makauwi. Isang araw, nakahinto kami sa may pulo. Si Chang unti-unting dumaustos sa motor ko, lalaglag. Kaya pala, si Chang Myeoneng ito Kaya pala, parang ako gumaang Pagkakita ko si Chang, nagsisigawan na. Nakahilatan ka na. Sabi ko, galing, gumaang yung motor ko. Pagkakita ko, hindi, totoo to, honestly. Naawa ko kay Chang. Simula nung sabi ko, Chang, sumakay ka na lang ng pagsusunduin kita, sasakay kita ng jeep, susunod na lang ako sa isang motor. Hindi ko na inangkas si Chang noong time na yun. Saka at least gumaang na rin ako at
hindi na napagkakamalang girlfriend ko si Chang noong time na yun. Hindi, totoo yun. Kasi, tapos nahumaling ako sa hanap buhay. Sa kabutihan naman ng Panginoon, yung kapatid ko nakabili ng adventure, ang dati kong sasakyan. Yun na naging service namin. At may pagkakataon kasi nagse-service ako ng mga Hapon, mga Amerikano. Nakikita ko ron. May pagkakataon, Chang, di ko po kayo makakasamahan. Bakit? Overnight kami nung nung Hapon. At ang nakakalungkot, pag sineservicean ko, gusto ng mga Hapon, ng mga Amerikano, yung bar hopping, nakakapunta kami na Olongapo, kung saan-saan. Pastor na ako noon. Nakakapanood din ako ng mga totoo, honestly. Kaya hanggang ngayon sabi ko kay Mrs. may pamangkin siya. Isama ko nga si bakit? Hindi naman din ako umiinom. Though matakaw ako sa inom, wala. Hindi na ako na-enjoy sa inom. Sabi ko, sama ko nga si pamangkin mo. Bakit? Para pagka nasa bar yung mga Hapon, Pegasus, pupunta kami dyan. Ako nasa kotse, para may kasama siya. Totoo yun, dahil lalaki ka, minsan pa nakakita ka ng gano'n, may mga tukso, pero just because gusto ko maging aktibo yung panampalataya ko, hindi ako para dito. Isang araw, nasa Libertad ako. Miss you. Nakaalam niyo yun, miss you. Sino mga lalaki dito? May nag-go all the way dun. Lumabas ako. Doon, iyak ako ng iyak sa sasakyan ko, Lord. Pwede mo naman akong bigyan ng pagkakakitaan na hindi na sa ganitong paraan. Honestly, damag doon, iyak ako ng iyak. Habang nasa loob yung customer ko. Doon, lakas ng kita. Bili mo, $100 a day. Saan kami nakakarating, nakakain ako kung sarap. Lord, hindi itong pananampalataya ang gusto ko. Totoo, honestly, umiyak ako noon. Alisin mo na ako dito. Hindi ito ang buhay ko. Kumikita nga ako, pero nasasadlak naman ako. So, dininig ng Panginoon. Yung mga, nadala ko pa rito, yung dalang Amerikano noon. Nakapag-asawa ng Pilipina, ako pa nga Ninong, kami ni Mrs., kami ni Ninong, kami lang mag-isa nakasal. At dininig ng Panginoon yung prayer namin na may asawa na sila. Pag uwi rito, hindi na ako inaaya kung saan club. Sineservicean ko na lang sila at kahit hindi ko lang servisyohan, may nakasobre na kagad sa akin. So, di ba? Buti ng Panginoon. Cultivate mo lang ang pananampalataya mo. Nanampalataya ka noon. Lord, alisin mo na ako rito kahit malaki kita kayo. At sinabihan ako ni Chang, pag linggo, Chang, di ako makasama. Bakit? Nagpapaluto may nagpapaluto Mamadinig ng biyanang ko to, nandito. Nagpapaluto yung biyanang ko. Alam mo, pag linggo, may wala bang iba? Alam nila, siyempre, culinary cook ako. Sinabihan ako ni Chang, sabi, boy, makamundo mo. Sakat magsalita si Chang. Isang araw, mawawala sa iyo ang lahat ng yan. Nawala nga, yung karwas ko, yung nanakaw. Bumili ko ng bago. Mamatigas pa rin ako, malakas ang kita. Kumikita ko, 3,000, 4,000 isang araw. Hanggang sa yung C3 na yan, si Manny, kapatid doon, na-demolish. O di pati karwas ko nawala. Sabi ko, pambihira si Chang, ang tindi ng mawawala. Nawala nga sa akin. Lahat. Saan ang balik ko? Sa Panginoon pa rin. Panginoon pa rin. So nagmatigas pa ako ng time na yun. Kasi nagko-coverage sila kayo, mga kasal. Di ba, naikwento ko sa inyo. Kabili ko ng video, ako lahat mag-isa. Kasal, binyag, kahit patay. Kumikita ako. Kasi nagsisikap ako sa sarili ko. Which later on ko lang naramdaman. Pagkakaloob pala sa atin ang lahat ng pangangailangan natin. Kasi pag ang bagay na kinuha mo sa sarili mo, sikap dito mawawala. Pero mga bagay na nasa iyo na galing sa Panginoon, never nang mawawala yan. Amen? Stable, yung stability. Doon ko natuklasan, Lord. Iyak ako ng iyak. Hanggang ngayon nga, gusto kong umiyak. Kahit pala anong pagsisikap mo rito, tama sabi ni Chang, boy, mawawala lahat yan. Unahin mo ang Panginoon. Hindi naman pinapaalis sa akin ni Chang yan. Hindi. Bakit? Sabi ko nga, kung may hanap buhay ka ngayon, inuna mo Panginoon, gaganda ang posisyon mo sa hanap buhay mo. Kung may negosyo ka, mas lalong palalaguin ng Panginoon yan. Kung unahin mo Panginoon. Hindi naman aalisin May misconception, sabi, mga pastor daw, pinagbabawalang magtrabaho yung mga member o pinagbabawalang magnegosyo. No. Sabi ko, magpayaman kayo na magpayaman Kayo dito, go.
Sino may mga hanap buhay dito? Wala, parang hindi ko naman kayo hihiraman na ba tayo niya magtaasan ng kamay? Sino may mga negosyo rito? Magsikap kayo, kinakailangan kasi doon makikita yung chain of blessing ng Panginoon. Pero, huwag kayong matulad sa akin noon. Pinagsikapan ko sarili ko, pero nawala lahat. Hindi na ako nakakapag-cooperate. Bakit? May cellphone na noon eh. Hindi wala na akong kita. Ang dami kong pinasok eh. Kasi Japan ako, nag-ship ako doon. Magkano kita ko noon? 100,000 isang buwan. Kaya lang, nandun ang tukso. Nasa umise eh. Tutuksin ka ng mga, siyempre, ng mga Japayuki. May bibiro-biroin ka. Kuya, tabi tayo matulog isang gabi lang. Sabi ko, nakasurvive ako doon. Bakit? Inactive ko yung faith ko. Nag-prayer and fasting ako. Doon ko natulasan ng bisa pag nasa tukso kayo. Fasting ka, mahina ang katawan mo, malakas ang espiritu mo. Naalala ko lagi si Chang. And beside, bago mamatay si Chang, nasa Japan ako nun. Nag-uusap kami sa computer. Chang, anong gusto niyong uwi ko sa inyo? Sabi sa akin ni Billy Chang, boy, maging aktibo ka sa gawain. Magpakatotoo ka sa gawain. Hindi ko na kinakailangan yung uwi mo. Pero kung hindi, edi pirahe mo na lang, sabi ni Chang. Ganon din. Totoo yan, sinabi ni Chang yun, bago siya mamatay. Bagong pabayaan ng liputan. Kalaw kang Bethel, manatili ka ron, sabi ganon. Kasi wala pa to, nasa baba pa lang, doon na kami ni Chang eh. Chang, member na kami rito eh. Pag nakalimutan yan. Hanggang sa nakakalungkot, tama-tama, linggo, speaker ako sa Tokyo. Namatay si Chang. Doon ko naalala lahat na totoo ang sinasabi. Kaya huwag tayo magagalit pag pinagsasabihan tayo ng mga mentor natin. Para rin pala sa atin yun. Sakat magsalita ni Chang noon. Puro ka makamundo. O ano pinagagawa mo? Eh, siyempre sabi ko, nangangatwiran pa ako noon. Pero nung ko naramdaman lahat. Kaya nga, namatay si Chang. Wala ako dito. Naalala ko yung mga memories niya, yung mga tinuro niya sa akin. Sikap ako ng sikap. Gusto ko sanang manatili sa Japan, alaka ng sweldo, pero sabi ko, hindi ko ipagpapalit ang gawain. Uuwi ako, ayoko maging bilog, ayoko maging TNT. Eh, ang laki na nakita ko noon. Eh, nag-iisa ako sa kitchen eh. Laki ng kitchen, nag-iisa ako doon. Kaya, nung umalis ako, kaya napakiusapan ako na hapon sa kanong kaibigan ng kapatid ko na gano'n. Kanang umalis, boy, paano tong... Eh, sabi ko, ayoko po. Saka isa pa, pastor po ako, meron po akong nangalagaan. So, nakaipon na naman ako ng pera. Talagang umuwi ako. Pero kung gusto ko ng pera, wow. Pero kung nanatili ako sa Japan, baka siguro hindi niyo ako nakita rito. Ang tanong, gusto niyo ba ako makita rito? Eh, nagsabi ron, sana sa Japan ka na lang, pastor. Huwag naman ganun. No, totoo yun. Nagsikap ako sarili ko, pero nawala ang lahat ng yan. Yung dala kong pera galing sa Japan, hindi ko maramdaman. Pero nung nagtotoo ako, kinultivate ko ang panampalataya sa ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Nagkaroon ako ng 2 anak. Nagkaroon ako ng misis. Kilala niyo naman ang misis ko. May nagsabi nga sa akin, Pastor, ang swerte mo ko, Sister Tina, ang baitan yan, ang bata pa. Sino ba nagsabi sa akin noon? Parang sinabi mong, hindi ako mabait at matanda na ako. Ang swerte mo naman kay Nurse Tina, sabi sa, kay Sister Tina. Totoo yun, nagkaroon akong 2 anak. At ngayon, meron na akong, nakachamba na ako nung kami ni Pastor. Bakit si Pastor may lalaki, nakachamba na ako ng apo na lalaki. Blessing eh. Dahil nung pinokus ko ang sarili ko sa paglilingkod, dahil hindi ko sinabi sa inyo, kalimutan niyo yung mga hanap buhay niyo. No. In everything you do, put God first. Magtrabaho kayo, go. Pero wag makukompormiso ang para sa Lord. Ang para sa ating Panginoon, wag makukompormiso. So, bakit namatay na yung ano natin? Okay. Ang pananampalataya katiyakan mangyayaring ating mga inaasahan at paninindigan nito tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, nasa na ba tayo? Ayan. Tumunod tayo na 6 characteristic of faith. Unang-una, ano sabi? Taking action. Ayun, pag may pananampalataya ka, tulad binasa natin sa Santiago, may action. Hindi pwede, nananampalataya ako. Pero kayo na bahala dyan. Pangalawa, being fully persuaded. Kung talagang ipipersuade mo yung salita ng ating Panginoon.
Ipipilit mo. Kaya nga nakatuwa ako sa mga bunga ng OHB. Talagang matatapang. They're persuaded. Kasi aktibong pananampalataya nila. No? Talaga sinasabi, ang ating Panginoon ang tagapagligtas. No? Taking action, being fully persuaded, being bold. Matapang. Di ba yung mga apostolis no? Hanggang sa pinagpapapatay sila. Si Paul, matapang. Bakit? Alam mo yung pinaninindigan mo. Alam mo kung sino yung pinagtatrabahuhan mo. Parang dito lang sa ay, untouchable ako, hindi ako magagalaw. Bakit? Bata ako ng speaker Diba? Bata ako ng ganito. Lalo pa kaya kung tayo, merong Ama, merong Diyos. We have to be bold. Pag tama ang ating sinasabi. Pang-apat, standing firm. Matatag tayong nakatayo sa pananampalataya. Endurance. Matatag. Tibay. Na kahit anong tukso, katulad yung nasabi ko sa inyo, ang daming tukso. Babae, pera. Salamat na ating Panginoon. I endured lahat yan. At yung 6, obedience. May pananampalataya ka, hindi ka naman nag-obey. Hindi ka naman sumusunod. Yan ang 4 na characteristic of faith. Taking action, being fully persuaded, being bold, standing firm, endurance, obedience. All from believing God and His promises. Yan. Lahat ng yan nagagawa rin dahil sa pananampalataya at sa mga promises ng ating Panginoon. Rather than just believe in Him. Na hindi lang basta naniniwala ka sa Kanya, pero itong karakteristik na ito wala sa atin. Parang stagnant tayo. Yung faith natin, papasadahan na natin. Susunod dito yung passive faith. Ang tinatakil natin, about active faith. Di ba? Nagmula sa Kanya, rather than just believe in Him, the traits of exemplified, ang sabi gano'n, yung katangian na magbibigay halimbawa, sabi gano'n, sa Bible, by biblical figures, who demonstrated their faith through their action. Alam niyo, sabi ko noon, ang discipleship, it is all about demonstration. Nagdi-disciple ka, wala man demonstration nakikita sa'yo. Ating Panginoon, walang nag-demonstrate niya. Kung paano magpakumbaba, kung paano magpakain, kung paano magpagaling. Kaya nga sabi ganon, 28:20 ng Mateo, teach them to observe everything. Sinabi ng Panginoon nakita nyo na sa akin, ituro nyo sa kanila. Yung mga nakita nyo sa akin, discipleship, it is all about demonstration. Disciple ka, Kristiyano ka, isinesharean mo, hindi naman nakikita sa'yo. Di ba? Yung traits, yung katangian na nagbibigay halimbawa, exemplify the biblical figures of demonstrated their faith. Dapat nakikita sa atin. We are a walking Bible. Di ba? Minsan kahit hindi ka na mag-share, dinig ka to kasi Sister Rene, ako, wala naman akong, nung mga pamilya ko noon, mga nanay, tatay ko, talagang sarado di kandado. Hindi naman ako magaling mag-share noon. Pinakita ko lang halimbawa na sa kabila nung kalagayan ko na yung kami ni Miss, nagpatuloy kami sa Panginoon. Ngayon, kasama na namin sila. Kasama na nga natin dito sa Caloocan Bethel. Pamangking ko, puko, manugang ko, bayaw ko. Wala naman akong itinulong kagalingan na nagmumula sa akin, no. I demonstrated kung paano maging Kristiyano. Alalahanin ako, pagbigay. At nakikita nila sa akin dati, pag-alala ako, tambay ako. Painom-inom. Yun naman ang buhay ko noon Barkada kami, inom-inom lang May gawain nga hindi doon, kala Pastor Mel Habang kami nagiinuman, di ba? Binabastos namin Yun lang naman ako Kaya na-makeover ako. Nakita ng pamilya ko, salamat sa Panginoon. Maging tatay ko noon, nasiga-siga. Kilala nila tatay ko, kapitan ng tatay ko. Right? Kilala nila yon. Patigas, pero kita mo, naging kaibigan ni Pastor. Nagulat ako minsan. Sa altar call, pumupunta pa. May nagsabi nga sa akin, hindi ganon, pare, si paring Ed yun Kilala niya tatay ko. Tatay mo, masiga-siga ngayon, iyak-iyak, nasa pulpit. Bakit? Because dinemonstrate ko yung faith ko na ito pala pananampalataya. We are very stable pagka nasa Panginoon tayo. Diba? Demonstrated their faith through their action despite uncertainty and challenges. Ayan.
Yun minsan ang ayaw ng tao pag may mga challenges eh. Aatras na eh. Pag may uncertainty, yung wala ka namang nakikita. Pero may makita ka man sa wala. May challenges man sa wala. Tandaan natin, kasama natin ang Diyos. Hindi ako, may kanta di ba, kasama natin ang Diyos. Hindi ako mangangamba. Ganun ba yan? Hindi ako matatakot. Pero nakita ng problema, nakalimutan na kasama ang Diyos, atras. Despite uncertainty and challenges, go! Alam natin, ang Panginoon is nandyan lang. Kinakailangan maging aktibong ating pananampalataya. Bilisan na natin. What are the types of faith? The concept of 4 types of faith appears different religious tradition, but a prominent Christian, yung prominent mga Kristiyano, interpretation includes 4 types of faith. Saving faith. Ayan. Enumerate na lang kung anong faith meron tayo dyan. Unang-una, saving faith. A living, when we say saving faith, a living bond with God. Ayun, may bonding tayo sa ating Panginoon. We have a saving faith. Whatever it costs, ano man mangyari, kabanding ko si Lord. Hindi ako lalayo sa Panginoon. I'm the tree and you're the branches. Pag iwalay kayo, putol kayo, wala kayong magagawa. But still, tayo mga Kristiyano, we have unang-una, saving faith. Sabihin nga natin, saving faith. A bond with God. Wow, kabanding natin ang ating Panginoon. Di ba? Sarap nun. Pangalawang faith, historical faith. Intellectual agreement with God's Word. Dapat alam, ako mahilig ako manood. YouTube. Ito pala talagang history. Doon natin makikita na totoo pala yung Panginoon. Recently, may natok na isang coins na may mukha talaga ng Caesar. So maalala mo, ito kayo sinabi ni Kristo. May na ngayon coins, tignan mo, sino nakalitrata ng Caesar? Ibigay mo kay Caesar, ibigay mo sa Diyos, sa Diyos. At merong talagang nag-exist sa Roman, isang historia na talagang merong Pontius Pilate na isinulat siya ron na talagang siya nag-persecute. Merong Jesus talaga na persecute. So historical, totoo. Sa buhay lang ng mga Israel, makikita natin na totoong may Kristo. Hindi ka na mag-doubt. So, an intellectual agreement with God's Word. Salita ng Panginoon. Nananampalataya tayo, may katotohanan ba yan? Meron, maraming witnesses eh. Hindi katulad ngayon, lumalabas na, hindi katulad nung Quran. Mga walang witness. Hindi ako nakikita. Si Muhammad lang. Lumipad siya, walang meka, kasakay sa donkey. Sino raw ang witness? Yung donkey. Walang witness. Pero ito may mga witness, may mga historical na pangyayari na malalaman natin kay Kristo. Kaya natadagdagan pa ng palataya natin, totoo pala sa Kristo. Totoo palang nangyari. Totoo pala yung mga bagay na yan. Yung pangatlo, eto, I do believe, sana, hindi tayo ito, yung, kaya na magbasa, demonic faith. Huwag kayong tumingin sa katabi nyo. Dito kayo tumingin saan? Demonic faith. A faith, sabi nga, like demons who believe in God. Di ba? Ano sabi? Binasa natin kanina sa maging ang diablo man ay nananampalataya, nanginginig pa nga eh. Di may faith. Demonic faith. So, ang nakakalungkot kayo, may lumalabas sa Torah na may mga kapwa kami pastor na nagkakaroon ng EGR, Encounter God's Retreat, parang Corselia. Talagang pinapaluhod daw yung mga Kristiyano, pinasusuka. Yung minsan, eto pa, isang nakakalungkot. Merong isang pastor, anyway, siguro alam, may pako, pinipinch yung mga Kristiyano, dumalo na seminar. Sige, ibaon niyo yung pako sa kamay niyo. Yun daw para madama nyo yung nangyari kay Kristo. Hindi na kinakalain, ginawa na ni Kristo yun. Kaya nga yung mga nagpipilitensya, wag na natin gayahin yun. Yung Via Dolorosa, a road to sacrifice, ginawa na ni Kristo yun. Yung nakakalungkot, You're creating a system which leads us into demonic faith. That is a twist of faith. Naniniwala ba kayo? Ano yung pinupuntahan sa Agoo? Si Mary, di ba, Agoo?
Ay, yung manawag, ayan, alam. Kailan kayo rin pumunta ron, sister? Ay, hindi. Okay. Naniniwala ako, makailig si ate, na nagbibiro lang ako. Naniniwala ako, kahit rebulto yung gawa ng tao, nagpapagaling yun. And that is the twist of faith. Gagamitin ng diablo yan. Gumaling ako, hinimas ko lang. Gumaling ako. Naniniwala ako, gumaling. That is the twist of faith. Yung faith mo natitwist into demonic faith. Which is kahit hindi ka naman magpunta ron, may pananampalataya kay Kristo, and I do believe, gagaling tayo sa ating mga karamdaman. Palakpakan natin Panginoon. That is the third, demonic faith. Sabi nga ganon, Panginoon, nagpapagaling po kami, ganito. Sino ka? Hindi kita kilala. You're doing that para lang ikaw ay maging fame, makilala. Di ba? Doon hindi naman naayon sa kalooban ko yung ginagawa nyo. That is the demonic faith. Maging ang diablo, sabi ganon, a faith like demons who believe in God. Ang diablo man daw ay nananampalataya, nanginginig pa nga eh. Yung pangapat, dead faith. Tingnan natin, katulad ng binasa natin, nasa Bible lahat yan. Sa Santiago, patayan pananampalataya. An intellectual belief that lacks any connection to a spiritual life or good works. May faith ka nga, patay naman. You are not interconnected sa spiritual life, pamumuhay natin spiritual, at sa mabuting gawa. Alam mo, pag ang Kristiyano, walang Kristiyanong masungit. Totoo ba yon? Walang Kristiyanong barat. Di ba? Kasi sa pamamagitan nun, hindi naman kinakailangang ibigay mo kung ano meron ka. To share something. Ako, sabi ko, pamigay na natin itong mga nabi dito, wala natin mapaglaga. Maaring sometimes basura sa atin, pero kayamanan sa iba yan. Binibigyan naman tayo ni Lord ng mga, di ba? Damit natin. Ito nga, pag uwi ko, pamimigay ko na to Tama ko na to binibigyan naman ng Lord ako ng bago Brother Ray, kasya ba sa'yo ito? Ha? Sige, 1.5 na lang Mami sobre mo na. Wala nang libre ngayon, salvation na lang ang libre ngayon. Kapatid. So, lagi natin tandaan. A dead faith, intellectual belief that lacks of connection to a spiritual life and good works. We are moved by the Holy Spirit right now. Kung mapupunan niyo yun, noong Old Testament time, sino ang nangangalaga sa tao? Mismo si Yahweh. Di ba? Through the prophet. Nung dumating sa New Testament time, sino ang bumaba? Si Kristo. Siya mismo. And nowadays, sabi ganon, hindi mo muna ibibigay sa inyo Holy Spirit, nandito pa ako. Once I ascended, ibibigay ko niya sa inyo ang Holy Spirit to guide you, to teach you everything. Now, spiritually, maging sa Acts, namumuhay tayo spiritual. Doon hindi naman natin sinasabi, kung ginagalang natin ang Espiritu, mas ginagalang natin si Kristo kasi siya nagsabi nun Kung ginagalang natin, in the name of Jesus, sabi nga, ba't kayo mga Kristiyan, puro in the name of Jesus? Si God. Yun ang sabi ng Ama Pinamahala ko na sa anak ang lahat ng bagay. Pag sinunod mo si Kristo, mas sinusunod mo yung Ama. There is a misconception And nowadays, we are moved by the Holy Spirit. Amen? Naniniwala ba kayo na nandito ang Holy Spirit? Amen. Praise God. At minsan, inaalala ko lang bigla, sabi sa Bible, 2 or 3 are gathered together. Ano sabi? Minsan, di ba, pag meron tayong Bible study, may prayer meeting, ilan lang tayo. Ginagamit, Lord, 2 o higit. Pero, bakit ibang pag-aaral yan? Kung titignan natin ang concept noon, it is not all about the prayer of pagtitipon. It is may dispute May awayan may nagkagalit ang mga Kristiyano. Magsama kayo ng 2 o higit na magpapatotoo. Doon ginamit yung salita na yun. 2 or 3 are gathered together. Ang tinalian sa lupa, tatalian sa langit. Doon, hindi naman masamang gamitin. Bawa, 2, 3 lang tayo. Minsan, sabi nyo nga po, 2 or 3 are gathered together, nandun ka ng Spirit. No, even you're alone, nandun ang Holy Spirit. Kasi sometimes, tignan natin yung konsepto, bakit ginamit yun, 2 or 3 are gathered together. Merong away yan noon. Magsama kayo ng 2 o 3, iyaharap sa konseho para maayos yun.
Ang patotoo ng dalawa higit ay, ang tinalian sa lupa, talian, ay meron tayong katibayan. Hindi doon sa nagwo-worship sila. Now you know. Yung concept lagi ang titignan natin sa Bible. Itanong mo kay. So, ayun na, yung dead faith, intellectual belief that lacks any connection to spiritual works. Bilisan natin. Dadako na tayo sa, ano ba yung passive faith. Passive faith refers to a belief. Tingnan natin kung yung action faith na sinasabi, merong kasama action, may kasamang movement or motion. Ito, the passive faith refers to a belief system or a spiritual outlook, tingnan natin, characterizes by a lack of action, initiative, or personal involvement, what God calls a person to do. So, anong faith meron ka ngayon? Baka, Lord, may faith nga ka pala, pananampalataya ko is just a passive faith. Wala man lang action. Walang initiative. Di ba? Walang personal involvement what God calls a person to do. Lahat tayo merong gift. Lahat tayo merong talent. You're not even involving. Just because maybe your faith is just a passive faith. Nananampalataya. Okay lang, uwi na ako. Nakakatawa nga, pagkatapos ito, merong women's, may men's. Maraming men's, di ba? Dito. Minsan, nakita natin, yung mga babae talaga, active ang faith. Pagka women's, di ba, punong-puno kayo? Pag kami sa men's, pag nandito ako, sometimes, doon din naman masabi, baka naman merong importante, ilan lang kami. Naniniwalang merong, pag nagkaroon ng men's, nagkaroon ng women's, naniniwalang may matututunan tayo, amen? Pero you're not involving, wala ka, ano matutunan mo? Kasi mga kababaihan talagang kahit saan simbahan, pulpak yan Tama ba? Mga aktibo kababaihan Di ba? Bakit hindi? Bakit? Mga marites yan Di ba? No, hindi. Hindi marites sa mundo yung mare ano latest. Marites, mare ano ang testimony. Marites. Mga nagpapatotoo yan mga kababaihan na yan Selta na ako mga kababaihan Dito naman ako sa mga kalalakihan. Naniniwala tayo mga kalalakihan. We have to involve. May matututunan tayo. Sumasalubong nga sa akin Pastor, tama, nandiyan ka. Baka pwede mo kaming masira. Yan, sila. Minsan, nagbibigyan ng leeway yan. Sila Pastor Boy, anong masasabi niyo? Sabi ko, para namang alam lahat ko. Hindi, kung ano lang alam ko. Natutuwa. May natututunan ba tayo? Brother Roddy? Brother, meron. Naniniwala ako. Lalaga ko matutunan. But you're not involving. Paano? Siguro mamaya, dadadong dadami na kalalakihan. That is a passive faith. Naniniwala ako, but lack of action, initiative, or personal involvement, what God calls a person to do, often leading to a spiritual complacency. When we say complacency, palagay na lang. Satisfy na sa ganun, makinig. Zimbabwe. No, hindi natin masabi, baka naman may ibang pero see to it. If we had time, may oras, give it to the Lord. Just imagine, parang last resort natin ng Panginoon, pag may oras lang, Pero ang sabi sa Bible, bigay natin ang oras natin sa Panginoon. Tandaan natin. Kaya kung lagi sinasabi, mga kapatid, huwag kayong magbibigay ng oras sa Panginoon. Agree ba kayo doon? Huwag kayong magbibigay ng oras sa Panginoon. Bigay kayo, matulog na lang kayo. Bakit? Kung magbibigay kayo ng oras sa Panginoon, wala kayong maibibigay Tulog nyo, walang oras. May trabaho kayo, walang oras. Ilang oras na yon? Brother Ray, matik-matik. 60 na. Magmumumo ba, magkakain ka pa, magbabiyahe ka pa. Ilang oras na lang matitira sa'yo? 4 na oras, uwi mo. Manonood ka pa ng TV, teleserye, Netflix. Wala nang matitira, kaya wag ka magbigay. Maglaan ka ng oras sa Panginoon. Magtalaga, eto Lord, para sa iyo talaga to. Para sa iyo to, Panginoon. Unless otherwise, wala ka talaga maibibigay. Napaka-busy ng mundo ngayon. Napaka-maraming kumukuha ng atensyon natin. Social media lang Amen? Pag may tumunog na, Shopee, tingin ka kagad. Lazada. Uy, ano ba? Di totoo yan. Marami. Wala kami bigyan. No. Kinakailangan hindi. Basta passive faith lang. Wala tayong interaction.
Wala tayong pakikipagkaisa. Ang lagi natin iniisipin para sa atin. There's only a passive faith. Faith nga yan, pero passive faith lang yan. Hindi katulad ng active faith. So, ang sabi, God calls a person to do open, leading to a spiritual complacency. Wala lang, okay na, palagay na ako sa ganun. Simbawe, makinig. Pero asan yung paglago mo? Self-deception. Pandaraya sa sarili. Kala natin tama yung ginagawa natin. Alam ko, isa lang ang tama. Isa lang ang tama. Saan? Sumunod kay Lord. Yun ang tama. At pagkatapos nun, bibigyan tayo ng liwanag ng ating Panginoon sa mga gusto nating gawin. Gusto mong mamasyal? Lalo ka magiging masaya pag inuna natin ng ating Panginoon. Gusto niyo mag-mall? Pagkatapos ito, mag-mall kayo, magkain lang kayo. Imbitahin niyo nga ako kung gusto niyo eh. Pakasarap mag-mall. Maglakwad siya pag inuna natin ating Panginoon. Just because, hindi lang basta ang pananampalataya ko, nananampalataya lang ako. No, this is an active faith. Lord, salamat. Sa mall, salamat. Sa mga kinakain namin dito, di ba? Lagi si Lord. Yun, self-deception and reduce expectation of God's activity in one's life. Nare-reduce tuloy yung activities ng ating Panginoon. Imbes na i-bless ka, imbes na i-guide ka ng ating Panginoon, wala, it's just because you have faith, but just a passive faith. Nananampalataya ka sa akin, but you're not belong. Tuloy, yung expectation natin sa ating Panginoon, hindi naman sila katulad ng Panginoon. Hindi, ba't ganito pa rin ako? Hindi nating alam na ang gusto ng ating Panginoon, nakikipag-intervention tayo sa Kanya, pag-i-aktibo tayo sa Kanya. So, it is subtle spiritual laziness or complacent. Complacent, ayan. Di ba? Reliance on God's goodness. Pag sabi, reliance, yung pagtitiwala. Nauwi sa pagiging tamad. Imbis na may dumalo. Pamira, online na nga lang kayo ng prayer meeting sa kayong Bible study, di ba? O nakikinig ka nga, pero nakahilata ka. Sa cellphone ka. No, focus self. Huwag tayo masyadong maging complacent, yung kampante. So, as sabi, it is subtle spiritual laziness or complacent reliance on God's goodness without actively living out one faith through deeds and choices. Ayun na nangyayari sa atin. Nakakalungkot pag yung faith natin is just a passive faith. Gintawa tayo, kampante na tayo. We're not involving. May faith nga ako, pero ang faith natin is dead. May kwento, bibilisan ko na. Alam natin yung tatlong tao na ito sa Bible. Samantalang sila ay naglalakad, may isang lalaki. Nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Yabang, Sunod po ako sa iyo kasi alam niya, Kristo to, nagpapagaling ito. Nabalita, nagpapakain nga ito. 2 isda, 5 tinapay, 5,000. Naniniwala sa Kristo yun, naniniwala sa Mesaya. Kaya ang sabi niya, Panginoon, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Yabang, Parang, sunod po ako sa inyo, kahit sa kayo pumunta. O dadalo na po ako, nagawain. Tanong ka pa ng tanong, ano ba schedule lang, BS, ano ba schedule lang gawain? Ba? Tibo. Pero ito, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ng ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapapagpahingahan. Sabi sa 59, at sinabi naman ng isa, at sinabi niya sa isa, sumunod ka sa akin. Gusto mo palang sumunod ka sa akin. So, ang Panginoon, pagka gusto natin, Lord, susunod tayo. I will follow you wherever you may go. Yabang, sunod po ako sa'yo. Pero eto, tinata. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong mailibing ko ang aking ama. Gusto mo pala sumunod pero ka pala sariling agenda. Hindi ka pala talaga, sabi nga, sige, sumunod ka. Gusto mo sumunod ka. Pero teka po muna. Ililibing ko, hindi po masama. Pakikiram baka sabihin, ako, yung mga Kristiyano, ay pala makapagpagpagin. No. Case-to-case basis. Gusto mo sumunod ka sa akin. Sa palagay mo, kung sumunod yung tao na yon, baka kasama, sino ba patay mo? Alay, kasama ako sa'yo. Di ba? Pero hindi ang sabi ng Panginoon, 60, sinabi ni Jesus, hayaan mo ang mga patay, maglibing sa kanyang patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Hindi, may sarili ka palang agenda. Gusto ko na mag-involve sa gawain. Gusto ko maging Christian. Iba, parang lang
nakikiayon lang. Parang ito, nakikiayon lang, sama po ako sa inyo. Galing. O, sige, sumama ka. Ay, teka po nga pula, meron pa pala akong sarili agenda. No. Hindi pala agenda ni Lord ang gusto mo. May sarili ka agenda. Kaya sabi, bayaan mo patay sa kapwa patay. Di ba? At sino man mag-araraw ngunit pareho, lingon-lingon na hindi ka rabatap sa karya ng Panginoon. We have to look unto Jesus, palingon-lingon ka. Gusto mo sumunod, parang si Sister Dig. Nagpunta sila ng Hong Kong. Wow, Hong Kong. Iniwan ako. Bitter nga ako eh. Hindi, for the girls lang ito eh. Alam nyo, kikwento ko, kwento mo, asan ba yung miss ka? Chichismis na kita. Muntik nang maiwan, maligaw sa Hong Kong. May sakit pa namin. Sabi ko, bakit ganun? Ang bilis na maglakad, saka siyempre, malagad, napalinga-linga daw siya. Kinabahan daw siya, nawala yung kasama niya. Bira ka, mawawalan pa ako ng asawa. Tagal naman. Diba? Sabi ko, ba't kayo mo nakwento? Susunod ka ako pag gano'n, stick to the plan. Kasi may plan, mabilisan daw ang kilos doon, huwag kang magpapaiwan. Buti na daw, may napagtanungan siya. Ayun po, paalis na yung bus. Na magtutol sa kala, buti nakahabol. Buti na lang, kasama niya ang Lord. Sabi ko, kaya na ibig sabihin, huwag kang palinga-linga, stick to the plan. Ito, sabi ka no? Sino man mag-aararo at panay, lingon-lingon, hindi ka dapat sa kaharian ng Diyos. Gusto mo sumunod kayo dyan, ang dami mo palang agenda sa buhay mo. Kung sumunod ka. At si Lord na magsasaayos nun. Kung may patay ka pala, sige, kahit kung may patay, kasama ako. Alam mo mangyayari nun? Para-press ka lang. O sige, sino may patay, mapuntahan natin. Baka buhayin pa ni Lord yun. You get my point? Di ba? Gusto mo sumunod, teka po muna. Tapos, sa susunod na istorya, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat, ito yung mayaman. Kaya sabi, gusto ko pong sumama sa inyo. O nakikidjoin. Ang yung ari ay pamahagi sa mahirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Wow! Ayaw ng mayaman na ito na magkaroon ng kayamanan sa langit. Mas piniprecious niya yung kayamanan sa lupa. May namatay ngang minero eh. Umakyat sa lakad, dadala, isang sakong ginto. Sabi ng hindi namin kinakailangan yan. Bakit? Tinatapak, espalto lang sa langit yan eh. So wala kang madadala. Pagbili mo, para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi na isip ng tao na saka ka sumunod sa akin. Nalungkot dahil mayaman siya. Pero sa palagay niya, kung sumunod na, sige po, Panginoon, pagbibili ko po, pamimigay ko. Alam mo ba, baka doblehin pa ng Panginoon yung kayamanan niya dahil, wow, salamat, ginagamit ka ng Panginoon. Kaya yung mayayaman dito, baka naman, huwag niyo lang itabihan, basta, para magkaroon kayo ng kayamanan sa langit. Sino mayayaman dito? Taas ang kamay. Wala nagtataas, ang dadamot niyo, no? No, alam mo ba, kung mabubuhay ka sa isang araw, papalagay ko kung mabubuhay ka sa 500 sa isang araw, pagkain ka ng ganito, at meron kang 550, mayaman ka na noon. Bakit? Live one day at a time, na parang ngayon ka na lang mabubuhay. Sustenado ka sa araw-araw. Kinabukasan, another day, another blessing. Mayaman na tayo. Kwentahin nyo nga mula yung pinanganak kayo, yung dinede nyo, pinag-aral nyo, milyonaryo tayo. Di ba? Lalong-lalo na yung may edad dito. Ang tagal ng panahon. Pero may kinain mo. Pag kinuwento mo, mayaman tayo. Kaya lang nakakalukot. Kayamanan sa lupa ang inisip nito. Kaya nga sabi, gusto mo magkaroon ka ng kayamanan sa langit, pero ibenta mo muna. At magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik at sumunod ka sa akin. Kita mo? Pag yan, pagkatapos bumalik ka sa akin. Without knowing, siguro kung Lord, sinunod ko po kayo. Sundin lang natin ating Panginoon. And everything you do, put God first eh. Sa palagay, sabi ng Panginoon, salamat, hayaan mo, lalo kitang pagpapalain. Sumama ka sa akin. Dahil sa pamamagitan mo, maraming mabibless sa tao. Di ba? Kaya yung mga inaamag yung pera dyan. Si Tiang Esther, nagkalungkat kami, amoy ipis yung pera, bundle-bundle eh. Hindi, totoo yun. Nakuha namin eh. Ginamit naman namin sa kanya. Sabi ko si Tiang Esther, lagi sinasabi, walang pera, ang dami palang pera. Yeah, Tapos, ang daming mga bagong kumot, bagong tuwalya.
Pambihira, dilapidated ka na, hindi ka pa maka-experience sa bagong kumot, bagong tuwalya. Saan mo, ano yun? Pag may bisita sa kamo ilalabas, dapat tayo ang makinabang ng blessing ng Panginoon. Amen? Baka may mga tinatabi-tabi pa kayo dyan. Ilabas niya ako ganun kay Mrs. Sabi ko, Dick, ang dami mo pala nito, o bigayan noon, pambihira. Dispose mo na yan. Amen? Kaya punta kayo sa bahay namin. Dala kayong walis, ang dami mga nakakalat na pera doon para naman makalinis sa amin. Okay, nasa na tayo? Bumalik at sumunod ka sa akin pagkarinig doon, nalungkot. Umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ko rin sa inyo, mas madali pang dito pumasok ang eye of the needle. Mas madali pa makapasok ang camello sa butas ng karayom kaysa sa mayaman. Bakit? It is not literally eye of the needle. Kasi sa Jerusalem, meron, eye of the needle in the gate of Jerusalem. Yan. Sa Saudi, nakita ka rin yan. Totoo yan kasi makakapasok lang dyan. Kasi nung time niya, may mga mayayaman, nangangalakal, di ba? Ang daming daladalang gamit. Siguro, nangangalakal siya, goods na yun para ibenta. In order for you na makapasok ka dyan, i-unload mo lahat yung gamit mo. At ang makakapasok lang dyan, yung camel. Kaya ba dyan? Kasi nakita ko rin sa Saudi yun na ikakarga yung camel, napakalaki sa pickup, nakaluhod dyan. Kada pa. Dito yung pumapasok. Kaya eye of the needle ang tawag dyan. Kaya ang sabihin, mas mainam pa makapasok ang camello sa eye of the needle kaysa sa mayaman. Yung mayaman, di makapasok. In order for him na makapasok, pakita mo maliit na yon, yung analogy na talagang i-unload mo lahat kung ano meron ka para makapasok ka sa langit. Para makapasok ka, wala kang dadalhin. That is the analogy of eye of the needle. Kahit ano yaman mo, kahit ano daladalahin mo, bitbitan mo, i-unload mo yan. Kung ayaw mo maiwan, kung gusto mo kasama kang maglalaho ng mga ano meron ka, para makapasok ka, i-unload mo yan. Kaya kita natin dito, yung aral dito, ikaw lang mag-isa makakapasok, iwan mo yan. Pati yung camello, ang unang papasok dyan sa eye of the needle. Meron talagang, sa gate ng Jerusalem, meron talagang gate dyan. Ina-avoid nilang pumasok sa malaking gate kasi baka maano sila, kasi mayaman sila, dito sila dumadaan. At inuuna yung camel. Kaya dito sinabi, mas mabuti pa, mas mabilis pa makapasok ang camello sa butas ng karayom kesa sa mayaman. Sunod, key characteristic, sabi nga ng passive faith, yung nga, complacency, as a state of spiritual self-satisfaction that prevents growth in active engagement. No? If your faith is just a passive, gusto mo lamang yung ikasisiya mo yung gusto mo lamang You're not getting out into your comfort zone. The true mission and the true minister is, isang tao is go out into your comfort zone. Kaya ka lang mag-i-involve, kaya ka lang kasi komportable ka. No, hindi ganon. That is isang characteristic ng passive faith, complacency. Pangalawa, intellectual agreement without action. No? May agreement ka, believing God's word, naniniwala sa Diyos. Na totoo, but not making any active part of one's life. Your faith is just a passive. Naniniwala akong may Diyos, pero ano sabi ganon? You're doing it in yourself. Pangatlo, lack of personal involvement. Masaya. Pag nag-ministry ko, alam ko na magamit ko ang talent ko para sa Panginoon. Pero, lack of personal involvement, not taking personal initiative or effort in one's spirit journey for the good of the world. Sumunod, self-deception. Believing one is faithful while being in a state of spiritual passivity, which harder to overcome outright doubt. Nadadaya tayo ng sarili natin. Akala natin tama yung ginagawa natin. Pero mas may tama. Ang leading ng Holy Spirit. Always pray, tama ba itong gagawin ko? Think before you click. Don't just click. Kaya minsan, nabubudol tayo. Wow, may promo, pindutin mong gano'n. Ayun, nahahack tayo. No, think before you click. Think God first before, di ba? Kaya ang tinatawag ng self-deception, nadadaya tayo. Loss of expectation, not expecting God to work particularly in situation, failing to apply with the victory. Yun.
Isang passive faith, loss of expectation. Wala ka na ina-expect. Ganito na lang ba ako? Ito na ba situation ko? Without knowing, pag napagtagumpayan, it will lead into victory. That is passive faith. Sumunod, reliance on self-strength. Di ba? When we say reliance, yung pagtitiwala sa sarili nating ability, nagmamagaling, ganito, okay ito, mas magaling, mas alam ko to. That is just a passive faith. Wala tayong alam. Kundi sabi sa Korinto, ang karunungan ng mundo ay kamangmangal lamang. Di ba? Sa Diyos. Ang tunay na karunungan nagmumula sa Diyos. So talagang lagi tayong magre-rely, hindi sa sarili nating sabing self-strength. No. That is, yan ang karakteristik ng passive faith. I do believe, naniniwala ako, na di-distinguish natin, nakakarakterize natin anong faith meron tayo. If not, hindi pa hulihan lahat, kapatid. Okay. Isa natin. Ulit. Ito ang dangers ng passive faith. Deceptive complacement, spiritual vulnerability. Pag sinabing vulnerability, yung kahinaan, di ba? Magiging mahina tayo spiritual. Lack of fruitfulness. Lack tayo sa bunga. Ano pa, bunga ko kapatid, takal naman, namumunga pa tayo. Di ba? Unless na nakaupong tayo, hindi tayo mamumunga. Ba't di ka pa namumunga kapatid? Di ba? Diba? Hindi ako pumili sa iyo. You did not choose me. I chose you and I appointed you. John 15:16. To go. Diba? And share the gospel. Para mamunga at manatili ang bunga. Asan? Diba? Lack of fruitfulness. At ang sinasabi, yung hinders, yung hinders purpose ng ating Panginoon. When we say hinders, yung parang may hadlang ng ating Panginoon. Loss of expectation. That is the danger of passive faith. Okay? How to cultivate active faith? Engage with the Scripture. If you want to engage, yung maging aktibo tayo, always engage. Go beyond merely reading the Bible, active studying, memorizing, and applying the principle of daily life. Sabi nga sa akin ng kalan, Pastor Boy, salamat kasi pag nagtanong kami sa'yo, nasasagot mo. Nasa Bible eh. Bakit? Bible naman pinapalikan ko eh. I always engage with the Bible sa sarili kong kaalaman. Kalahati na ng buhay ko nagpapasara ko, nakakaya naman kailan kung wala man lang akong alam na verse. Tuloy pag tinanong, sabi ko, yung alam ko lang. If you want to be, your faith to be active, to cultivate your faith, engage with the Scripture, commit consistent prayer. Palaging mananalangin. Di ba? Palaging mananalangin. Help. Humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit kung paano tayo manalangin. Sumunod, how to cultivate active faith? Serve others. Huwag makasarili. Paglingkurin din natin yung kapwa natin. Lalong-lalo na yung mga balo. Hinabili ng ating Panginoon yan, di ba? Putting faith in action by serving others with love, generosity, compassion, and hallmark of active faith. Sumunod, seek mentorship. Ayan. Salamat sa ating pastor, sa Sister Nene. Every first Sunday ba yun? May mentoring. Ang laking bagay nun. If you want to cultivate your faith, to be active, seek mentorship. Ako, yung mga mentor ko. Yan, si Pastor Joe, isa sa mentor ko. Kasi dumadalo ko dati dito, lumalago ako. Nagtatanong tayo, mahihiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Diba? Hindi natin alam lahat. Connecting with other believers for encouragement, wisdom, accountability helps foster an active and interconnected faith. Seek mentorship. Huli, change your routine. Ito, breaking out the complacent habits and making intentional choices can help you take responsibility for a spiritual life. Sorry, sinasagot ko na ito. Minsan nyo lang ako ma-invite dito. Kung tutusin, dapat isang buwan ito. Change your routine. Baguhin nyo na yung routine nyo, mga kapatid. Dapat yung, di ba, yung lifestyle natin is a lifestyle of Christian. Nasa labas kayo. Ako, nabe-bless pag kami nidig, kumakain, nagpe-pray, sabi namin, Christian yan. Samantalang iba, pag iba nakaharap, nahiyang manalangin, no? Pagising sa umaga, hanap, cellphone. Aray ko, ako dati ganun eh. Andyan lang cellphone ko sa ulo ko, ano kaya?
Change your routine. Baguhin na natin ang pananaw natin. Di ba? Sabi ganun, ang tignan natin yung bagay na makalangit. Di ba? Do not conform to the standard of this world, that to be transformed. Baguhin na natin ang routine natin. Ay, maaga pa naman, nagkakantahan pa yung praise and worship, saan ka dadalo? O di kaya, hindi pa tapos. Mamadali ka na, may ka-text ka na. O nagugutom na ako. Kapatid, Kristiyano ka na, baguhin mo na routine mo. Hindi na yung makamundo, hindi na yung laman ng inuuna natin. Para sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Gusto mo palang mabusog, unahin mo, Panginoon. Baka makalibre ka pa ng pagkain. Si Brother Ray, ililibre ka niyan. Minamanager ko na. No, baguhin na natin yung routine natin. To cultivate an active faith. Hindi na tayo yung dati. Hindi na tayo namumuhay. If anyone is in Christ is the new creation. The old has gone, the new has come. Anong verse yun? 1 Corinthians 5:17, pag ikaw nakikristo na, wala na luma, pawang bago na. So, change your routine, kapatid. Baka iba pa routine mo ngayon. Baka meron ka pang pinapriority. No. Yung lifestyle natin is mababago na. Ako katulad ko, patambay-tambay. Nauubos ko ang oras ko dyan sa barkada, pero nabago na ang routine ko. Gusto ko, lagi na ako nasa piling ng asawa ko. Hindi nga ako makatulong mag-isa pag wala si Sister Tina eh. Dati ang kasakasama ko, mga barkada ko eh. Totoo yan, alam ni Dig yan. Minsan nga napagsabihan ako eh. No? Kapag Kristiyano ka, kapatid, how to cultivate an active faith, baguhin mo na style mo. Style mo, kayo nagsabi niyan, hindi ako. At least, hindi masasabi, si Pastor Boy, bulok daw ang style namin. No, kayo nagsabi niyan, yung katabi mo nagsabi niyan. Change your routine. Okay. Contrasting with an active faith. Active faith involves personal participation, initiative, and living out of beliefs. Ayan. Active faith requires listening. Are you listening? Sabi sa Bible, meron bang naghayag? Meron. May nakinig ba? Meron. May sumunod ba? Wala. Di ba? If you want to contrast with an active faith, di ba? It requires listening, learning, challenging the status quo. Amen? We have to rely on the status quo, kalagayan natin. And working to make the world better, even in a messy situation. Even though our situation is just messy, ano sabi? Abominable, hindi maganda yung situation. No. Magiging maayos yan. Pag inuna natin ang ating Panginoon. Potential dangers of passive faith. Okay na. Spiritual laziness, antinomianism. So ang hirap, pag sinabing antinomianism, it is against the law. Diba? Laban sa kautusan. Meron sa ating pinagagawaan Diyos, mamamagitan ng mga pastor, pag ayaw nyo, against ka, pag tinatamaan ka. Kaya ako sabi ko, hindi ako nagpapatama sa member ko. Bakit? Maging sa inyo, hindi ako nagpapatama. O ginagamit kong battleground ng pulpit, no. Encourage. Kaya kami hindi nagpapatama, magagaling umilag ang mga Kristiyano eh. Pag hindi na gusto ng yung sinasabi ng pastor, kunwari may kausap. No? Kaya hindi kami nagpapatama. Kinukultivate lang namin yung puso natin. So yan ang potential dangers ng passive faith, can lead lack engagement, spiritual duties, indifference, moral, spiritual failure of act against evil. Tuloy, pag merong mga bagay na alam natin na gawa ng diablo, tatawagin pa si pastor, si kapatid. No, tayo lang, kaya natin yan eh. Kaya natin magpalayas ng demonyo. Agree? Amen? Subukan nyo, sige, tignan nyo yung katabi nyo. Pag umalis yan, pero hindi, kasama nating saint yan eh. Amen? Magkakasama tayo rito. So, failure to act against evil, a passive approach can allow wrongdoing spread of expand. Tuloy, hindi natin alam, gawa na ng diablo yun eh. Na-enjoy pa tayo. May pagkakataon gano'n, enjoy ka pala, dinadaya na tayo ng diablo. Tuloy, potential self-perception, yung pandaraya sa sarili. People with passive faith may believe they doing everything is right, leading to a false sense of security. Tumayo tayong lahat. Ayaw nyo pang matapos? Tumayo kayo.
Ako pagod na, nahihirapan na ako, hindi ako makatayo ng matagal dahil to sa arthritis ko. Yan. Salamat. Ang saya na. Ang sasaya ng mga Kristiyano, kita kayo mangiti natin. So, people with passive faith, believing, tama yung ginagawa nila, pero it will lead into disaster. Now you know, there is two kind of faith. Ano yung isa? And passive faith. Nasaan kayo dun, mga kapatid? Nasaan kayo dun? An active faith can give thanks for a promise, though it is not yet performed. That is an active faith. Nag-pray ka, nagpapasalamat ka na. Hindi mo pa natatanggap. Bakit? Ganun ka-aktibo faith ko. Di ba? Pag magsisimba kayo ito, panalangin niya, Panginoon, sana, hindi ko na makita yung kinaiinisan ko rin sa Bible. Ay, sa Bethel. No, hindi ganon. Lord, kahit na medyo meron akong against, kasi may mga differences tayo. Lord, naway, makamayan ko siya, mangitian ko siya. And I do believe. What we do is what we get. Kung mingiti ka, alam ko, ngingiti rin siya. An active faith can give thanks to our promises, though it's not yet performed. Knowing that God bonds are as good as ready money. Kesa sa pera. Kaya Lord naman galing pera, ibibigay ni Lord yan. Pera, come and go, but God, kumakatok sa atin. Di ba? Alam natin na ang pakikipag-unahin sa ating Panginoon is mas mabuti kesa sa nakahandang pera. Naku, sayang, magsasamba ako ngayon, pero mas importante sa akin to, may pera. No. Kapatid, I assure you, dodoblihin pa ni Lord yan kung ano mga pangangailangan mo. Faith is always active, never passive. If you are a Christian, forget about the passive faith. Para kitaging Kristiyano ka pa kung di ka nila magtitiwala. Dynamic and daring. Never timid. Pag sabi never timid, hindi mahiyain. Bakit mga taga-Caloocan Bethel hindi mahiyain eh? In other words, makakapalang no, hindi. Makakapalang bulsa dahil mabilis. Huwag kayo sagot ng sagot. No. Never timid, hindi mahiyain. Kasi nga talagang makakapal. Di ba rin sabihin na ang kapal na mukha mo, pinagmamalaki mo sa Kristo? Sabi ni Pablo yan, I never boast about myself. I boast about the cross of Christ. Kung may pagmumuri ko, hindi sarili ko, hindi... Kasi napakadunong ni Pablo. Kung sino sa inyo sabi gano'n, sa pagiging marunong as mga Sadducees and mga ano pa iba? Pariseyos. Di ba sabi ni mas alam ko yun, pero hindi ko pinagmamalaki yun. Kung may pagyayabang ako ngayon, the cross of Christ, si Kristo. Dapat maging mayamang tayo, hindi tayo mahiyat. Never timid, always pram. Ano ibig sabihin? Pag sinabing pram, maligsi, maagap. Ganon. Tayo. Never procrastinating. Hindi yung sana mapagpaliban. Meron ka ng pagkakataon masya ng Kristo, meron ka ng pagkakataon maglingkod eh. Pagpapaliban pa sa kanya, patagal pa naman. Meron ako alam diyan, gustong sumama sa mission. Di ba, di ako makapaglib, ganun. May pagkakataon din niya pag nalibre ako. Hanggang sa namatay na siya. Never procrastinating. Active faith, never. The salvation, ang kaligtasan ng pagkawa sa Panginoon, now na. Sabihin nyo, now na. Not procrastinating. Pag mo na ipagpaliban, kapatid. Dahil ang Panginoon, hindi niya pinagpaliban. Lord, saka muna ako ipako sa krus. Ang bata-bata ko, 33 pa lang ang Panginoon, di ba? Ang dami ko pa magagawa. No. Now na. No, never procrastinating. Tandaan natin, that is an active faith. Faith is not belief. Belief is passive. Faith is, sigaw natin, faith is active. Yan, ganyan ka-aktibo. And lastly, let us move forward with strong and active faith. Sigaw tayo, I'm alive, Lord, because of you. I am active, Lord, because of you.
Not procrastinating. Hindi ko na ipagpapaliban to. Hindi ko na ipagpapaliban to. Natutunan ko na, alam ko na, hindi ko na ipagpapaliban to. Salamat sa ating Panginoon. May Kristo. Salamat sa ating Panginoon. May Bible. Kaya tinawag na good news. Salamat. Every one of us gusto laging good news. Ano ba yung balita na yan? Kaguluhan, kontrakto, lindol. No. It is a time to hear the good news. Mabuting balita na magmumula lamang sa pagiging aktibo natin. Na magmumula lamang sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat. If any one of you, sa kinatatayuan nyo, you may raise your hand, you may put your hands dibdib nyo, or you may go sa harap. Feel free, tayo manalangin. Salamat o aming Panginoon. Salamat. Nalaman namin ang kahalagahan ng pananampalataya. Meron pala kaming pananampalataya, Panginoon. Pero passive faith lang, naniniwala kami. Pero Lord, sorry. Ang dapat pala maging faith namin, it is an active faith. Merong pagkilos, may participation, may initiative, may involvement sa gawain. Hindi yung Panginoon, pinagpapabukas pa namin. Alam ko ang bawat isa rito, Panginoon, very much willing to cultivate their faith at ganun din sa akin. Lord, help us. Kayo lamang po ang makakatulong sa amin, Panginoon, para yung pananampalataya namin maging aktibo. Huwag niyo po kami mangiiwan o pababayaan, Panginoon, nasa inyo ang pag-asa namin. We want to be involved sa gawain, Panginoon, nalalapit na inyong pagdating. We want to involve sa gawain. We want to focus ourselves sa iyo lamang. Sabi niyo nga po, in everything you do, put God first. From now on, Panginoon, ikaw unahin namin. And I do believe, ano man ang ninanasa. Sabi nga, delight yourself to the Lord and He will give your heart desire. Salamat, O Diyos, sa aral mo, sa mga salita mo. Salamat sa Holy Spirit na nag-guide sa amin, na nagko-convict sa amin, at nagtuturo at nag-guide sa amin. Salamat. Marami kaming dapat ipagpasalamat, O Diyos. Higit sa lahat, meron kaming Kristo na buhay at meron kaming aktibong pananampalataya. Salamat, O Diyos. Iniiwan po namin ang umaga na ito na dala namin ang aral mo, O Diyos. Hindi lamang sa puso, sa buong katauhan namin, sa buong pag-isip namin. Lalabas kami ng bahay-sambahang ito na very much active sapagkat yun ang nais mo sa amin. Kung kami mo po ay nagkaroon ng pagkukulang, pagpatawad niyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mamuhay na mayroong aktibong pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasalamat, at ang pagpapala, Panginoon, ay sumaamin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Mabuti ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Salamat, Lord, sa opportunity na binigay mo na makadako kami sa lugar na ito sa araw na ito, Panginoon. Upang sama-samang magpuri, sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na nag-remind sa amin, Panginoon, kung paano kahalagahan, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Lord, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Salamat, Lord, sa buhay at lakas na patuloy na ipinagkakalob. Salamat, Lord, sa kagalingan na alam kong ipinagkakalob at ipagkakalob mo, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sa iyo kami umaasa ng kagalingan, Panginoon. Patuloy nawang maging matatag, matibay ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami palagi, Banal na Espiritu. Pangunahan mo kami upang patuloy na magampanan namin, Lord, yung aming pananampalataya sa iyo. Maging matibay sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Mamuhay kami ng mayroong kabanalan. Patuloy namin masunod ang kalooban mo sa buhay namin.
Patuloy kaming makapaglingkod sa iyo, Panginoon, nang walang anumang kahadlangan. Ikaw ang patuloy na maitaas, mapapurihan, maluwalhati at madakila sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin, patuloy ka namin mabigyan ng kaluguran, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay namin, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mo kaming punuin lagi ng iyong pag-ibig, Panginoon. Patuloy mong ibuhos sa amin ang pagpapala. Material man, physical, ano, higit ang spiritual na pagpapala, Panginoon. Patuloy mo ibuhos sa bawat isa sa amin. Ingatan mo kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Ilayo mo kami sa anumang hindi magandang pangyayari, Panginoon. Patuloy mo kami patatagin, patibayin laban sa tukso, Panginoon. Maging matatag kami lagi, Panginoon, na magawa, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay namin. Sa aming pag-uwi, Panginoon, ingatan mo kami, samahan mo kami at gabayan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na masunod namin, Panginoon, ang mga bagay na nais mong gawin namin para sa iyo. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Dalangin namin ang patuloy na kagalingan, Panginoon, sa lahat ng mga may karamdaman. Ang pagtugon mo sa pangangailangan ng bawat isa. Ang patuloy na pagpaprovide mo, Lord, sa pangangailangan ng bawat isa. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Umaasa kami, Lord, na sa iyo manggagaling ang lahat ng aming mga pangangailangan. Nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw yung Diyos na patuloy na magpo-provide, magpapagaling, ikaw yung patuloy na mag-iingat at magpapala sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Po, taas natin ating kamay. Pag-ibig, pagpapala ng ating Amang nasa langit, kaligtasan at patuloy na kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo, patnubay, gabay, pakikipisan at pagtutulong ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat. Humayo tayo ng mapayapa at taglay ang aral ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.